Malaking good news ito, dagdag puwersa kay SP Cayetano, Zubiri Ejercito sa sanib sa majority. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ang di umano'y gapangan sa grupo ni Tito Sotto at para sa planong muling kudita di umano sa Senado. Attorney Luna, may malaking pasabog sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Posibleng dagdag puwersa at paglipat ni Senator Mig Zubiri at GB Ejercito sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano para hindi makabalik ang di umano'y abusadong pamumuno ni Tito Sotto. Posibleng mangyayari sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, hindi nila mapapatalsik si Senator Alan Cayetano. Ito ang sinabi ng abogado na si Attorney Luna sa isang panayam sa SMNI News. Matatag umano ang pamumuno ni Cayetano sa Senado, lalo pat isa itong abogado. Nakikita din umano ni Attorney Luna na matatag ang kasalukuyang majority kahit 13 lang sila. Maugong kasi ang mga balita na baka daw babalik si Mig Zubiri bilang Senate President. Inamin din ni Cayetano na may mga kumakausap daw sa ibang mga miyembro ng majority na sumama sa minority bloc. Dahil nga sa mga pangyayari dyan sa Senado, umuugong na naman daw itong kudita sa loob. Mismo ang SP Cayetano sinasabi may mga from minority na kinakausap na yung ilan po sa mga nasa majority para lumipat. At ito nga, may plano daw patalsikin itong si SP Cayetano. Ano pong pananaw po ninyo? Well, they don't have the numbers, itong mga minority. 9 lang sila eh. Kahit pa magsali sa kanila yung additional 2, 11 lang sila. So that will not happen. And yan na, malinaw na malinaw. Siyam lang sila. Kahit na sumali pa yung 2, is 11 lang sila. Ayan. So ang gagawin nila, talagang kailangan yung matinding paghimok, no, sa bagong majority ngayon na sumapi sa kanila, na makakuha sila ng kahit 2. Kaso nga lang, syempre, ang lumalabas na balita is talagang ang 13 na yon ay talagang solid na sa liderato ni SP Alan. No? Pero tayo humihiling tayo na sana nga ganun ang mangyari. At wag sana silang bumaliktad. 'Di ba? Observation is that baka mag-join pa yung 2 na naka-abstain sa majority para patatagin ang majority and to assure our people na hindi na babalik yung abusadong majority led by former Senate President Vicente Sotto III. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo, no? May posibilidad kayang sumama sa bagong majority si Senator Zubiri tsaka si Senator JB Ejercito? 'Di ba? Kasi nag-abstain sila, parang ano, 'di ba? Parang labas kami diyan. Bahala kayo sa buhay nyo, parang ano ba? Kasi ulitin ko, may narinig talaga akong balita, may nakita ako sa Facebook na isa sa Zubiri na parang nagsusulong na mapatanggal daw si Senator Alan. Hindi natin alam kung balitang lugaw lang yon, o post lang yon, 'di ba? Pero sana hindi totoo, 'di ba? At sana lumiwanag yung mga utak nito. Kailangan mahawakan natin 'to. Do you believe? Do you believe in pagbabago? Sana lumiwanag yung mga isip nila, di ba? So, hindi mangyayari. Si Senator JB Ejercito, no? Si Senator Jinggoy Estrada nando doon, Ejercito naman to si JB. Ayaw niya pa ron sumama, no? Naghihiwalay pa sila. Kapag-anak naman sila.
honestly yan sa aking analysis based on the numbers that they have on both sides at sa realidad ng sitwasyon. You know, the Senate has to be stable para yung kanilang serbisyo ay tuloy-tuloy. And the people do not want instability. So, I don't think so mangyayari yung na sinasabi na yan. Kasi masisira ang institusyon ng Senado pag nangyari pa uli yan at hindi papayag na Di ang ba nagkaroon ng video si Senator Alan tsaka si Senator Subiri, nag-away silang dalawa? Di kaya maging ano yun? Di kaya maging parang may sama pa rin ang loob si Senator Subiri? Correct me if I'm wrong, kung silang dalawa yun Di ba parang magsusuntukan pa silang dalawa no? Di kaya ganon, di ba? Mamaya nagtatanim pa siya ng samaan ng loob, nako. tao. So, that is remote from my perspective. Ilang senador nga itong nasa minority ay tinatanggi din na natimbrihan sila bago po yung gulo dyan sa Senado. Ano ho yung inyong pananaw din, reaksyon doon? You know, I do not know really kung totoo ba yung sinasabi na naabisuhan sila na papasukin uli yung Senado. But sa nakikita natin, bakit lahat sila doon wala? Yung side lang ng majority ang nandun. Pero ayoko kasing maging malisyoso, no? Granting that they are in good faith na lumabas talaga sila because wala namang ganon. So, let it be. Pero ang klaro dito is that kahit anong sabihin ng NBI at ng palasyo, based sa circumstances and the situation na nangyari ng Mayo 13, klarong-klaro na merong attempt to assault the Senate for the second time. At hindi yan maitatanggi. And that will be evidence against the government doon sa urgent manifestation and motion ni Senator Bato. With more reason, dapat mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema dito to put things in the right order at ma-prevent yung chaos. Sila rin ang nagbigay ng cause why the Supreme Court should issue a temporary restraining order. Ano naman, nandun ho ba kayo nung papalabas po si dating Senate President Tito Soto sa Senado, attorney, dahil pumalag siya matapos ngang hinampas paulit-ulit ang kanyang sasakyan umano ng mga nagpoprotesta po doon sa labas ng Senado. Bad trip nga si Tito Sen nun. Talagang galit na galit sa kanya yung mga tao kasi doon pa lang talaga, di ba? Makikita mo na talaga na parang ayaw sa'yo ng taong bayan. Kung ako yung mag-iisip ako, naku, paano kaya sa susunod na eleksyon? Hindi pala, magre-resign na naman ako Parang gano'n. Pero kung ikaw talaga is tatakbo ka, paano mag-iisip ka ng 10 beses? Di ba? Ano kaya ang magiging future ko kung sakasakali? Kasi kung talagang si VP Sara makalusot sa impeachment, tapos sa mga susunod, tatakbo kang senador. Ano kaya magiging kapalaran mo, no? Matandaan kaya ng mga tao yung mga hindi magandang ginawa mo, di ba? Ano kaya? Yeah, I was nearby. Although, para sa akin, no, hindi dapat yon kasi kahit pa we don't agree with him and with his actions, hindi dapat merong violence. I was always telling the rallies, do not put the law into your hands. Pero tama naman si sir, na kailangan talaga hindi naman ganon. Diba na wag manira ng gamit ng mga kung galit sila sa isang tao, ayos lang yung yung wala, hindi ka patas lumaban, hindi ka kinto, ganyan. Pero yung sisirain mo yung gamit, sasaktan mo, mali yung ganon. Katutusin, ayaw natin ng gulo kasi talagang masisira talaga dito. Siyempre, ayan, lumalabas yung mga supporter ni Senator Bato, yung mga ganon. Siyempre, lalong maiipit yung pangalan ni Senator Bato. Kaya sana sa susunod, is calm down lang. Pero I don't tolerate it. Kasi hindi dapat nangyayari yan Consistent ako na dapat peaceful ang isang protest action. Kasi hindi naman tayo in the jungle may mga batas tayo at tayong mga Pilipino, we can accomplish things peacefully. Yes. Pero nga tayong dalawang EDSA EDSA 1 and EDSA 2 which were accomplished in a peaceful, non-violent manner.
So, yun, hindi ko yun sinasanction, hindi ko tinotolerate yung ganyan. Oo. Very unfortunate na nangyari yun kay Senate President Soto. Former Senate President Soto. Opo. Attorney, meron ho ba kayong ideya at tama ba yung mga bali-balitang nakita nga si Senator Robin Padilla sa iya, papalipadata? Baka meron po kayong idea lang, attorney, tungkol po doon kung gaano po katotoo ang balitang yan? Well, hearsay naman yan sa pagdating sa atin, no? Kasi hindi naman natin nakita. I really don't know. Pero si Senator Robin Padilla ang dapat mag-explain yan. Kasi tayo very speculative sa atin ang dating. Baka imbis na maklaruhan natin yan, lalong magkakos ng confusion or pandemonium sa ating mga Pilipino at hindi natin makuha yung totoo dito. So it would be best for Senator Robin Padilla. Parang may nakita ko isang video na sa Facebook. Ang dami ko talaga nasasaksihan sa Facebook eh. Parang may nakita akong video doon na nagsasalita si Senator Robin tapos parang si Senator Lito Lapid nakasimangot kay Robin. Pwede niyang sabihin. Pero hindi mo rin pwedeng persahan o i-force yan kay Senator Padilla kung ayaw niya magsalita tungkol dyan. Because a fellow senator will really protect yung kanyang kasama kasi meron silang resolution eh. At ang belief ng majority ng Senado ngayon ay walang warrant na in effect ang ICC kasi nga walang jurisdiction, hindi kinikilala dito. Oo, tama At naman. walang pahintulot sa ating local court yung warrant na gustong i-enforce ng National Bureau of Investigation. And I really question the action ng Kaya nga tanga-tanga yung mga naniniwala doon sa warrant of arrest ng ICC, di ba? Anong tibay noon, di ba? Dito nila pinapadala sa Pilipinas. Di ba? Wala naman silang jurisdiction sila. Sa kanila, hindi naman sila pwedeng magsiga-sigaan dito. Na basta-basta na lang sila huhuli, dadampot ng tao dito, magbibigay ng warrant dito na hindi dumadaan sa korte natin. Di ba? May korte tayo dito eh. Dapat dito muna sa korte natin kinukonsulta yan. Para naman kasing bastos tayo sa Supreme Court. Hindi natin kinukonsulta sa kanila. 'Di ba? Nagdidesisyon tayo nang hindi nila alam. 'Di ba? Anong silbi ng korte sa atin dito sa Pilipinas? Kasi paharapang pambabastos na talaga yung ginagawa nila sa Supreme Court, 'di ba? the NBI, hindi lang dahil doon sa mali yung ginawa nila kasi assault ang ginagawa nila eh. Yung kanilang authority kasi hindi naman sila ang PCTC eh. Philippine Center for Transnational Crime. So anong otoridad nila para i-enforce yung warrant na yan na wala namang basbas ng local court? So dalawa ang question. One, yung authority ng NBI to enforce an ICC warrant. Second, yung kawalan ng basbas or permission from the local court kasi hindi nila sinapit yan sa local court. In Yes, accordance with our Bill of Rights at saka even the Rome Statute, Article 59. Opo. Attorney, huling Kasi kung binigay naman nila dito sa korte sa atin dito, sa Pilipinas, at nakapag-desisyon na yung korte sa atin dito, halimbawa, o sige, ito na yung warrant, o pinapayagan namin na si Senator Bato, sigurado namang hindi naman para para bakuran pa nila ng mga senador yan eh. O itago pa sa Senado si Senator Bato eh. 'Di ba? Talagang ibibigay na nila yan eh. Kasi ang pinaglalaban dito ng mga butihin nating ibang senador na tumulong kay Senator Bato kasi alam naman nila na hindi naman talaga dumaan sa local court natin yung warrant of arrest na yan. Kaya napakatanga nung naniniwala na yan, ICC warrant of arrest. Yes, sige. Pagpalagay nating legal. Legal yan sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, hindi. 'Di ba? Nasaan yung jurisdiction ng ICC dito? Tinanggal na yun eh. 'Di ba? Kaya wala na silang pakialam
na basta-basta na lang magbigay ng warrant dito, mag-serve nang hindi dumadaan sa local court? Issue na lamang o topic kaugnay nga doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni SP Cayetano by May 18, kung hindi ako nagkakamali, as soon as ay magko-convene po yung Senado patungkol nga dito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano ho bang inaasahan po ninyo? Well, alam mo, yung Senado naman, meron silang duty, no? To constitute themselves into an impeachment court. So, tama yung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa action sila dito at Mayo 18 nga ang target date or earlier. Now, ako naman, from my view, based on circumstances and political reality, the articles of impeachment is dead in the water. Anong ibig sabihin yan? Baka ma-dismiss yan eh. On the part of the defense, meron silang option questionin yung validity, yung legality ng or constitutionality ng articles of impeachment through a motion to dismiss or a motion to quash. Kasi merong question doon sa proceedings ng Committee on Justice. Remember, ang House nung April 29, April 24, April 4, March 25. Nag-conduct sila ng proceedings eh. But at the time, the House and the Senate were not in session or in recess. Okay? So, yung kanilang continuation ng proceedings, I'm talking of the Committee on Justice, was in violation or in contravention of Article 11, Section 3, sa paragraph 2 of the Constitution, which mandates that yung kanilang proceedings ay maganap or gagawin when Congress is in session. Nakasaad doon mismo that they have to file the committee report within 60 session days eh. Kahit yung filing dapat kahit yung action sa file complaint should take place during the session days ng House. Pero hindi ito nangyari. Yung 4 na araw wherein nag-present sila ng mga witnesses like accused kidnapper Madriaga, the controversial Si Madriaga. Wala namang kwenta yun eh. Antonio Trillanes III, Naku, ito pa isa. yung AMLAC Executive Director na nagkaroon ng unauthorized disclosure of confidential information in violation of the AMLA law of 2021 and other witnesses. Nangyari nung days na walang session ang House, March 25, April 4, April 22, and April 29. Lahat ito ay void eh. Pag void, dahil ang House Resolution 892 is void, being contrary to Article 11, Section 3 sa paragraph 2, ibig sabihin yung kanilang finding of probable cause ay void din. At void din yung kanilang committee report at articles of impeachment na hinanda ng Committee on Justice, which was voted favorably by the plenary noong Mayo 5, May 5. So, ito ay pwedeng question. Ano na kaya ngayon yung pakiramdam ni VP Sara? No? Ayan na magsisimula na yung impeachment trial sa kanya. Pero sa akin talagang parang si VP Sara hindi natin nakikitaan talaga ng kaba. 'Di ba? Parang mas gusto niya pa humarap diyan sa impeachment trial na yan eh. Para talagang matapos na yan. Diyan niya mismo sasagutin yan sa Senado. 'Di ba? Gusto ng Kongreso, ng Kamara na humarap si VP Sara sa kanila. Bakit hindi humarap yan sa amin? Paharapin nyo. Si VP Sara, magsalita na yan, talagang haharap mismo siya diyan sa trial para malaman nyo. 'Di ba? Hindi niya naman pwedeng sabihin yung mga talagang dapat nating marinig ng biglaan na lang, syempre. Mawawalan na siya ng di ba? Kaya sigurado yan, marami tayong malalaman kay VP Sara once si VP Sara talaga humarap dyan sa impeachment trial. At syempre, hinihintay natin dyan yung blood bath. Yun.
Ano kaya yun, no? Kahit ako, interesado ako ron. In a motion to quash or motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court. So, for all intents and purposes, hindi mag-prosper yung ganyang kaso na void from the beginning. I'm talking of the articles of impeachment. So, yan ang aking perspective. At saka, yung aking experience sa impeachment, yung Corona, especially at saka Bautista impeachment where I was involved, nangyari yung mga proceedings na yan when Congress was in session, when the House was in session. Wala during the recess. And even Gutierrez impeachment nangyari when Congress was in session. And even the Davide impeachment happened when Congress was in session. So, ngayon lang nangyari ito na itong impeachment proceedings against our Vice President Sara C. Duterte ay nangyari when Congress is in recess. So you see the voidness of the proceedings ng House Committee on Justice at saka yung action nila dito sa mga complaints. Aside from the other objections like sila na ang nagsisil ng mga defekto at kakulangan doon sa dalawang complaints, nagkaroon tuloy ng issue on fishing expedition. So, to me, void ab initio yung articles of impeachment, and therefore, that can be the subject of a motion to quash or a motion to dismiss before the Senate sitting as an impeachment court on May 18, 2026. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan, ang mga katunayan, syempre credits sa SMNI. Ayan, no? Kayo mga katunayan, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.